Yung mga Yahoo hindi nakatanggap. Uy, yun. Yun agad ah. Ayos. Online Dominators Club. Ayan. ODC. Good evening. Mga first na nakapasok. Si Adrian, unang-una nakapasok. Good evening sa inyo guys and happy Thursday. Happy Thursday sa inyong lahat. At another live training na naman about online marketing, online entrepreneurship. And itong ginagawa natin na live training is our one way, no? Isa sa mga maraming paraan natin para tumulong at magturo sa mga Pinoy, no, na matutunan yung online marketing, yung pagkakaroon ng online negosyo, no, para magawa ninyo na magkaroon ng business na kumikita ng pera, extra income, or malaking income kahit nasa bahay lang kayo. Okay, and ang topic natin for this evening ay napakaganda kasi sino sa inyo dito yung gustong maging top affiliate, yung top earner, parang ganon. Sino sa inyo yung gustong mapabilang dun sa mga kumikita talaga ng malaki, na nakaka-receive ng malalaking commissions, nakakapag-build ng malaking team, nakakapag-command ng madaming pay-ins. Sino sa inyo yung gusto na ganun? Siyempre, I will assume na lahat, no? Lahat naman. And yung ituturo ko sa inyong strategy, no? Yung ipapakita ko sa inyong strategy, ito yung isa sa mga, kumbaga kung merong isang bagay na magiging parang ginagawa ng lahat ng mga top affiliate, no? Ito yung strategy na yon. Okay? So, kumbaga, in other words, lahat ng mga big names pagdating sa affiliate marketing, lahat ng mga top earners, even in our community, no, ine-employ yung ganitong strategy. Okay? So, kung ready ka na, kung handa ka nang mag-step up, no, at gusto mo pagka-launch ng Unity Network, gusto ko isa ko doon sa mapapabilang doon sa listahan ng mga top affiliate. Ito yung strategy na pwede mong i-apply, i-execute as soon as possible. Okay, lalo na next week na yung natin, no? Next week na yung start ng pre-launching natin. Okay? So, sa mga gustong maging top affiliate, ngayon pa lang, congratulations na. Ito yung strategy na ma-apply mo. Okay ba yun? Basta, sino na ba yung andyan? Si Nick. Andito na si Nick. Coach Jumer. Andito na rin. Si Lakay. Yun na, Lakay. Si Norbs. Andito na. Si Roderick. Si Margie. Hello daw mga partners. Si Rafleziel. Sorry. Yan. Medyo tongue twister yung name mo. No? Partner, ha? Rafleziel. Ganda. Okay, si Noreen, syempre, andito na, ODC. Hi all, yan, si Vic Pelonio. Si Jonathan, dami na natin nandito sa loob. So, siguro, couple of minutes lang. Tapos, dire-diretso na tayo. Syempre, si partner Allen De Leon. Ayan. Nandito na rin. Si Nick Lasola, newbie here, sabi niya. Okay, si Christy, andito na rin, si Joseph Lahera. Sa inyong lahat, guys, magandang gabi and happy Thursday. Again, live tayo ngayon, October 13. Lagi naman tayong live, no? Paminsan-minsan, nakakataon na may replay. Pero, madalas, most of the time, live training yung ginagawa natin. Okay? So, ayun, bago tayo mag-start, gusto ko lang magbigay ng konting reminders, no? Reminders lang ulit sa Monday na. Sa Monday na yung ating start ng pre-launching at doon na tayo makakapag-promote ng ating affiliate link. Okay, by Monday. And bukas, by tomorrow, i-announce na natin sa ating mga members kung ano yung mga links na gagamitin ninyo. Okay, para pwede niyo na siyang ibala, no, pwede niyo na siyang ikarga, ihanda doon sa inyong mga campaign, etc.
Okay? Pero again, Monday pa ha, Monday nyo pa siya ipopromote. And kapag pinromote nyo yun ng hindi pa Monday, wala din mangyari kasi hindi gagana. Okay, wala pa yung video doon, etc. Okay, so Monday pa talaga. Bibigay lang namin sa inyo yung link bukas para kahit paano na makakapag-ready na kayo sa inyong autoresponder, pwede na kayo mag-schedule ng post, etc. Okay? Doon naman sa mga wala pang login, no? We are on the process on reprocessing yung pag-send ng yung pag-send ng mga login details, and hopefully by tomorrow na mapadala na kayo nung login details ninyo. Okay? So marami na nakatanggap pero may mga ilan na nagkaroon nga ng problem sa pagtanggap ng kanilang mga login details. Pero yun, hopefully by tomorrow ay makuha nyo na. Pero let's say for example, nagkaroon ng hindi ka talaga makalogin. Paano yun? No, wala kang natanggap na login details. Ang gagawin natin, may gagawin tayong dyan. Kumbaga, syempre meron tayong alternative na plan dyan. No? Ang gagawin natin, pwede mo na lang kami kontakin. Tapos, we will manually edit na lang. No? Kung talagang hindi ka nakatanggap, no? Pwede mo kontakin yung support. Pero, para mapalitan natin yung email mo or para ma-reset natin yung password mo, etc. Okay, we will magtulungan tayo para ma-access din yung lahat, no, yung inyong mga accounts. Pero ito tandaan niya. For example nga, sabihin natin Monday na, no, hindi ka pa rin talaga naka-login. Sabihin natin, sa kinasamaang palad, no, talaga nagkaroon tayo ng challenge na maka-login. Ang mangyayari nun, gagana yung affiliate link mo. Okay? Gagana pa rin yung affiliate link mo kahit hindi ka pa nakaka-login. Sabihin lang natin, hindi ka pa talaga nakaka-login. No? Gagana yung affiliate link mo. Basically, pa rin naman siya, same username ka pa rin naman. From IM, no, same username. No, magbabago lang yung domain. Okay? Pero gagana yon. For example, idugtong mo yung username mo dun sa link natin, gagana siya. Okay? Pero magtulungan tayo para lahat ay talaga maka-access dun sa ating back office. Okay? So, yun. Sino na ba nga dyan? Sila Mary Grace. By the way, kasama ko ngayon pala dito si Coach Raymond Gerald Tabaque, tsaka si Coach Rafi Calicdan, no? Ayan sila. Yan, mga coaches natin. Alright. Okay, so, pangalawa na announcement and reminder na gusto kong sabihin ay yung about sa ating group page, no? Second group page. Sino na sa inyo yung hindi pa nakakasali? Second group page. Okay? Sino pa sa inyo yung hindi pa nakakasali? Or sino na sa inyo yung nakasali na? Sige nga, sabihin niyo nga kung nakasali na kayo dito. Naka-join na ba kayo dito sa second group page natin, yung Project Unity? Make sure na naka-join kayo dito. Kung sakaling hindi pa, mag-join kayo dyan. Dahil yung isa sa mga core strategy na i-implement natin, no? Yung social proof strategy, dito natin yan gagawin. Okay, so napaka-importante na kabilang ka dyan, okay, sa group page na yan. So kung hindi ka pa part ng group page na yan, mag-join ka, i-approve ka namin, no? And yung mga kagrupo mo, yung mga members mo, i-add mo rin dito. Ito, for example, nagkakagulo na rin dito, no? Sobrang excited na talaga lahat. Ito, sila, yung post ni Coach Rafi, no? Nagwawala na sila. Meron dyan, parang winawasak na yung keyboard, no? Okay, sobrang excited na eh. Okay, so nakapasok daw sila. Okay, good. Saglit lang ha, bubuksan ko electric pa ng init. Ayan. Okay. So naka-join na daw. Pending request. Okay. So ngayon, start na tayo. So this training is going to be short, simple. At I believe pag short and simple, mas madali nating may execute, mas madali nating may implement. So, ano yung strategy na to? Again, strategy na ginagamit ng lahat ng mga top affiliate, no? Almost lahat ng top affiliate na
kakilala ko sa pangalan, kakilala ko sa person, ay gumamit ng ganitong klaseng strategy. Okay? Ginamit nila yung ganito. Okay. So ano bang tawag dito sa strategy na to? Ang tawag dito sa strategy na to is using a bridge page. Okay? Using a bridge page. Okay, sino pamilyar sa bridge page? Okay? Kung hindi ka pa pamilyar, kung hindi ka pa gumagamit, today, matututunan mo na siya. At sabi ko nga sa inyo, no, lahat ng mga top affiliate, top marketers gumagamit nitong ganitong klaseng strategy. Bridge page. No? Bridge as in tulay. No? Tulay. Okay? So, saan siya ginagamit? Sa affiliate marketing. Okay? Ano ba yung affiliate marketing? Pag ikaw, nagpo-promote ka ng products, no, na hindi ikaw yung gumawa. Okay, for example, in our case, di ba, Unity Network, no, yung company yung gumawa ng mga products natin, no, tapos ikaw nagpo-promote, affiliate marketing ang tawag doon. Okay? Parang gano'n, pinopromote mo yung ready products na. No? Okay? Parang nagre-refer ka, nagre-recommend ka ng products. Affiliate marketing. Okay, so ngayon, mayroong isang challenge, no, pagdating sa affiliate marketing, no. Lalo na sa mga kagaya nating marketers na may pangalan na, tsaka sa mga marketers na nagsisimula pa lang. Okay? So itong strategy na to, guys, applicable siya para sa mga may followers na, may list na, tsaka sa mga newbie. Okay? So, ano yung challenge ng dalawang type of affiliate marketer na yun? Unang-una, yung established na. Simulan natin sa established na, sabihin natin, a marketer ka, online marketer ka na may followers ka na, may list ka na. No? Ngayon, ang mangyayari, ang isa sa mga challenge, kapag yung mga list mo, okay, kapag yung mga prospect mo, sinabi mo sa kanila, oy, bilhin nyo tong product na to. Kumbaga, pinapunta mo kagad sila sa isang sales video presentation. Ang isang challenge doon, ang isang magiging problem doon, no? Yung prospect mo magugulat kasi possible na hindi nila kilala yung nasa sales presentation. Okay, so for example, si Coach Rafi Calipdan. Sabihin natin mayroon na siyang list of, sabihin natin, thousands of people. Okay? Yung list na yun, kilala si Coach Rafi, syempre. Kasi list niya na yun. Siya yung nagpo-provide ng value doon. Siya yung nagpapadala ng email doon palagi. So, kilala siya. Now, imagine kung si Rafi, Coach Rafi, sinabi niya lang, oy, click this link. Parang ganon. Kaya maganda itong training ito, click this link. Parang ganon lang. Tapos pinuntahan ng mga list niya, yung sales page. Nakita, sabihin natin yung sales presentation ng Unity Network, nagkataon na hindi pa nila kilala yung nagsasalita doon sa sales presentation na yun. For example, ako. For example, hindi ako kakilala ng list na yun. Ano mangyayari? No? Ang mangyayari, no, bababa yung conversion. Okay? Kasi, di ba, yung tataas ang conversion mo, tataas yung dadami na sasali sa'yo if people know, di ba? If people kilala ka, know, like, and trust you. Yeah? KLT. If people know, like, and trust you. And dahil na, first time, for example, first time ako nakita ng mga list na yon, no? So, bababa yung conversion kasi hindi pa nila ako kakilala. Okay? Parang gano'n. So, paano masusolusyonan yon? Masusolusyonan yon using a bridge page. Okay? Paano yan? Okay? Parang ganito yan. Sino sa inyo, gamit tayo ng analogy para mas madali pa, mas maintindihan. No? Sino sa inyo, nung high school, no, yung kumausap sa kaibigan yung babae, sabihin natin babae, no? Sinabi mo doon sa ka-classmate mo babae, uy, di ba kaibigan mo si Jonaling? Ireto mo naman ako. Di ba nagpapareto ka? Bakit? Kasi hindi ka pa kilala. No? Ngayon, dahil ito yung kaibigan mo, kilala yung babaeng gusto mo, pag nireto ka, mataas yung chance na kausapin ka. No?
So itong strategy na to, parang ganun, reto. Para kang nagre-reto. Okay? So naiintindihan mo yun? Para mong ire-reto. No? Yung offer mo, ire-reto mo siya sa iyong mga followers or list. O kaya naman, friends and relatives, no? Kung ganun yung style mo, no? Kung nagpo-promote ka sa mga friends list mo, sa circle of influence mo, parang ganun, nire-reto mo yung business, yung product, no? Yung offer mo dun sa mga kaibigan mo. Para sila, kahit paano may link, may connection, no? Kahit paano, ay, kung ano yan, kung nirecommend yan ni Rafi, malamang okay yan. Parang ganun. Okay? Nagigets ba yung idea? Nagigets ba yung point nung ano niya, yung idea? Okay, so paano yan? Paano natin i-implement yan sa online, sa ating marketing? Okay? Siyempre, gagamit tayo ng Rocket Pages. Okay? Diyan natin magagamit yan, yung ating Rocket Pages. Pero, gawa ko kayo ng konting visualization. No? Mas malalim. Okay? So, ikaw, siyempre, magpo-promote ka. No? Po-promote ka. Imbes na affiliate link mo kagad yung ipo-promote mo, sabihin natin, ito yung traffic, no? Yun yung mga taong magkiklik. Imbes na, di ba, usually affiliate link agad, di ba? Sales page agad, o squeeze page agad, di ba? Sales presentation agad, hindi muna. Okay? Hindi muna. Ang gagawin mo, magkakaroon ka ng tinatawag na syempre, squeeze page muna, no? Squeeze page muna, squeeze page. Ba? Squeeze page. Pangit na sulat ko. Shems. Okay? So, after ng squeeze page, after nila mag-opt-in, ang mangyayari, mapupunta muna sila sa tinatawag na bridge page. Okay? Ito na yung bridge page. Okay? Anong nakalagay dyan sa bridge page? Okay? Anong nakalagay dyan? Dyan mo na irereto. No? Dyan ka makikita nila na irereto mo yung offer mo. So, for example, may video dyan na nagsasalita ka. Okay? Okay, parang ganito. Hi guys! Kamusta na kayo? Meron akong irereto sa inyo. Ito, parang ganun. Yung pinakasimpleng explanation. Pero syempre mamaya, bibigyan ko kayo ng specific na guide. Kung ano yung sasabihin dito sa video or sa post na yan. Pwedeng blog post, Pwedeng blog post, pwedeng video, etc. Okay? Tapos, pagkadating nila dito sa bridge page, doon mo nga sila irereto, may konting introduction. In other words, konting introduction, no, sa offer mo. Okay? Parang ganon. Tapos, tsaka mo sila papupuntahin doon sa sales presentation. Ito na yung sales video, ito na yung bibentahan. Dito na pe-present yung product, yung opportunity, etc. So, sa MLM, tawag din nila yung ABC rule. Ayun, pwede yun. Sa offline, no? Parang yun yung katulad niya. Okay? ABC rule. Diba? Si A, papakilala niya si B kay C. Parang ganun. Okay? Okay. So, nagigets ba, guys? Okay, so para yung mga prospect mo, ito kasi mga prospect mo, ito yung magre-represent ng iyong prospects, itong mga to. Yan yung mga prospect mo, yan yung mga email list mo, diba? Yan yung mga Facebook likers mo, yan yung mga Twitter followers mo. Para sila, hindi sila magugulat, hindi mo sila ipupunta agad dito. Okay? Kasi baka magulat sila, sino to? Di ba? Hindi ka naman namin kilala, ba't ka namin pakikinggan? Okay? Pero dahil nireto mo sila, no? Nireto mo sila dito, mataas yung chance na makikinig sila. Okay? So, paano natin gagawin yan? Napakasimple lang. Sa Rocket Page, gagawa ka ng squeeze page, and then, a page na mapupuntahan nila kung saan andun yung video mo. Alright? Okay, so next. Ito yung explain ko sa inyo, no, para to sa mga followers na, para sa mga may list, may email list na, no? Para sa may mga hakot na, kumbaga. Okay, paano naman
Paano makakatulong sa akin yung bridge page kung sakaling newbie pa ako wala pa nga akong followers. Wala pa nga akong wala pa nga akong list. Di ba? Question niyo ba yan? Makakatulong din sa iyan. Okay, paano? Ganito kasimple. Okay. Kapag nag-drive ka ng traffic naman, papunta dito sa squeeze page mo, syempre, makikita ka na nila. Kaya ang mangyayari dyan, mababrand ka. Okay? Somehow, ang mangyayari, meron kang participation, no? Kumbaga, may way para ma-introduce ka muna sa kanila, okay? Bago doon sa product na ino-offer mo. Okay? So again, kapag brand new ka, pwede mo rin siyang gamitin. Okay? And gagamitin mo siya para somehow ay ma-introduce mo naman yung sarili mo, ma-brand mo yung sarili mo. No? Okay? Ma-brand mo yung sarili mo para later on, pag finalo up mo sila, syempre ikaw magpa-follow up din dito, di ba? Matatandaan ka nila, ay, oo nga pala, si ano yan? Si Roldan nga pala yan, yung nasa video. No? Kahit paano, matatandaan ka nila. Okay, so yun yung yun yung gamit niya kung newbie ka naman. Okay, same lang din. Now, ang tanong ng iba, kailangan ko ba talagang gawin yan? Depende. Depende kung gusto mong maging top affiliate or top earner. No, kasi pwede naman diretso na. No? Diretso na agad dun sa affiliate link. Okay? Kaso nga lang, yun, possible na mas tumaas yung conversion mo o yung bilang ng mga magjo-join, magte-take ng action kapag, una, nireto mo sila or kapag gumawa ka ng way para ma-brand mo yung sarili mo. Okay, so ngayon, i-walk through ko kayo sa Rocket Pages. Basically, same lang din yung ginagawa natin. Pero, para sa mga newbie members natin, no, ipakita ko na din no, kung paano to step by step i-create. Okay, so ang gagawin natin, makikreate tayo ng una ng squeeze page kung saan sila mag-open. Pangalawa, ng bridge page. Okay, so ito yung bridge page, guys. Okay? Okay? And later on, sasabihin ko kung ano yung mga pwedeng sabihin, no? Pwedeng maging content ng video na ilalagay nyo sa inyong bridge page. Okay ba yun? Okay. Okay daw. Sige. Share ko ngayon yung screen ko para pakita ko sa inyo kung paano natin siya i-create sa Rocket Pages. So, I hope nakikita nyo na yung screen ko. Pakisabi na lang kung sakaling hindi. Okay, so ito. Sa Rocket Pages, ang gagawin mo lang, create ka lang ng bagong page, syempre. So, hanap ka dyan ng any capture page. Any capture page. So, for example, sabihin natin anything, no? Ito. Okay. Capture page. Sabihin natin. Okay, so ito na yung capture page mo. Ito na yung unang-unang ipopromote mo kasi dito sila magre-register ng kanilang mga email address. Okay? So alam na natin yan. Basic. Yan yung pinag-usapan natin. Yan yung tinuro natin sa inyo kahapon. Okay, so alam nyo na sa Rocket Pages, pwede nyo yan i-customize, pwede nyo na yan palitan, no? So hindi na natin pag-uusapan kung paano palitan yan dahil most likely alam nyo na yan, no? Okay, so by the way, ito yung isa sa mga favorite kong gawin, yung i-mask ng kulay ng konti yung background para i-match yung kulay. Kasi natin paano. Or kulay blue para mas okay. Sabihin natin ganyan. Next na gagawin mo, syempre makikreate ka ng opt-in form, no? Ng squeeze box. Sa system natin, ang tawag natin doon, squeeze box o yung form. No? So, double-click mo lang yung button. Tapos, punta ka sa squeeze box. Create ka ng squeeze box. Okay? So, yan. Pwede mo ring i-edit yan. Pero save na natin yan. Now, ngayon may squeeze box ka na. May capture page ka na. Ano yung next na gagawin mo? No? Yung bridge page.
O yung bridge page na. Paano yung wala naman bridge page ito? Basically, yun yung tatayong thank you page mo. Okay? Or yung page na mapupuntahan nila after nilang mag-subscribe dito. Okay? After nilang mag-subscribe dyan, saan sila mapupunta? Doon yung sa bridge page. Okay? So, click mo lang yung thank you or itong plus na button. Okay? So, gawa tayo. Create tayo ng new. Ang pipiliin natin para sa ating bridge page ay yung may video. Okay? Kasi ang gagawin natin ay video. No? Video bridge page. Okay? Kung sabihin natin, dami kasing template dito, no? Sabihin natin ito. Okay? So, video squeeze page flat. So, pwede yan. Okay? Kahit na ang tawag yan squeeze page, pwede natin yung i-set as our bridge page. Okay? As long as may video and may button, pwede yun. Okay? So, ito. Okay? So, again, pwede mong palitan lahat yan. Okay? Tapos, dito mo ilalagay yung video mo. No? Dito ka na magrareto. Dito mo ilalagay yung video reto mo. Parang si partner Loreto. No? Magaling magreto. Kaya yan top earner si partner Loreto kasi magaling magreto. Oh, di ba? Gagalingan mo rin magreto. Okay? Okay, so tapos pag may video ka na diyan, later on sasabihin ko sa iyo kung ano yung sasabihin mo sa video, ano yung magiging content. Okay? So after pag may video ka na diyan, ang next step ay ilalagayan mo ng link itong button na to. Okay, kasi after nilang panoorin yung pangrereto mo na video, ibibigyan mo sila ng call to action na i-click itong button na to. No? Pag kinlik nila yan, doon na sila mapupunta sa iyong offer. No? Sa page kung saan sila pwedeng bumili, sa page kung saan mapapanood nila yung sales presentation. Okay, so double click mo lang ulit yan, tapos lagyan mo ng website URL. So for example, affiliate ID, sabihin natin parang ganyan. Affiliate ID mywebsite.com website.com/page. Parang ganyan. At sa affiliate link mo, no? Yan mo na ilalagay. Okay? Okay, so parang ganyan. Okay, pwede mo rin i-open in new tab, save mo na. Pero basically, that's it. No? Meron ka ng capture page. No? Pwede na mag-opt-in dyan. Tapos, meron ka ng bridge page. Ito na yung magiging bridge page mo. Siyempre, pwede mong i-design yan, no? Para maging connected sila. Pwede mong i-tell yung mga kulay, etc. Later on, pwede mong gawin yan dito sa Rocket Pages. Pero, pinakita ko lang sa iyo kung gaano siya kasimple gawin. No? Gaano kasimple gumawa ng capture page and then ng bridge page. So, ngayon, i-testing natin siya, ha? Tingnan natin kung paano siya mag-work out. Okay. Publish muna natin. Okay. So again, pagpunta ng prospect dito, okay, mag-opt-in siya. Okay, so for example ito, mag-testing tayo. Pagpunta niya dyan, pag-click niya ng okay, mapupunta siya sa inyong bridge page. Okay, dito ka na magre-reto. Okay. Nakita naman, no? Nakita ba? Nawala daw screen, sabi ni Joseph. Okay, so parang ganito yun. Yan yun. No? Punta sila sa squeeze page mo. Then after that, punta sila sa reto page mo or bridge page. Okay? Nakita naman, di ba? Nawala daw screen. Kita, pre. Refresh nyo lang. Okay. Okay naman. So ngayon, thank you, pre. So ngayon, pag-usapan natin, ano yung pwede mong maging content, ano yung pwede mong sabihin doon sa video na ilalagay mo. Okay, and by the way, gusto ko lang ipakita yung sample na binigay kanina ni Coach Raymond, yung bridge page niya, no? So pakita ko lang din. Ito. Meron bang link ng opt-in form ng squeeze page ito, pre? Ano yung link nito ng squeeze? Sige. Squeeze page nito. Bangis, sabi ni Norbs. Nangangagat, no? Ang bangis.
Okay. Sige, antayin natin si Coach Raymond. Saan ba ilalagay, pre? Dito na lang o sa Facebook? Message ko na lang sa'yo. Okay. Sige, sige. Okay, so pero basically ito yung bridge page ni Coach Raymond, no? And actually noon, no? Sa mga inner circle lang din natin talaga tinuturo ito, no? Okay, kasi talaga gusto muna namin i-testing na mabuti tapos tsaka namin ituro sa inyo. Okay, and now, syempre, kita naman na nag-work, di ba? Kitang-kita naman na nag-work. Okay, so ito, for example, ito yung kay Coach Raymond, no? So ito, meron siyang ginawang squeeze page, no? Or lead capture page, and then pag nag-opt-in dyan, mangyayari, mapupunta dito. Okay, tapos dito sa page na to, dito na siya makikita, dyan na siya magpapakilala, dyan niya na iba-brand yung sarili niya, and dyan niya na irareto yung offer niya. Okay, so in this case, ano pa lang yata ito, no, sa Ignition Marketing. Pag kinlik ito, mapupunta sa affiliate link niya sa Ignition Marketing. Pero ganun, ang purpose ng bridge page, to brand yourself and at the same time, ireto yung offer mo dun sa iyong mga list of subscriber. Okay? So, nagets ba yon? Okay, nagets naman siguro, no? So, I hope, very simple. Actually, very simple concept, yet very, very powerful. Okay, so kanina, sinabi ko, kailangan ba talagang gawin yan? No? Not necessarily. No? Pero, powerful siya kung kaya mo ma-implement. Kasi nga, possible na tumaas yung bilang ng napapasali mo, no, dahil napabrand mo yung sarili mo, at the same time, no, na irereto mo yung offer mo. Okay? Okay, so ano yung pwede mong ilagay doon sa video? Okay? Ano yung pwede mong ilagay sa video? Una-una, kailangan yung magiging video sa bridge page mo, no, ay kailangan informative siya. Okay? Kailangan may konting ano siya. Actually, hindi konti, no? Actually, dapat parang informational video siya, no? Parang mini training. Okay, na mag-educate dun sa viewer. No, hindi ka dun na, oy, ang lupit talaga ng product na to. Grabe tong product na to, bilhin niyo na. Hindi ganoon. No, hindi ikaw yung magbebenta, ang magbebenta, no, ay yung sales page mo. No, yun yung may trabaho mo, sa kanyang trabaho yun. Okay? Hindi yun yung trabaho ng bridge page. Okay? Sa bridge page, it needs to be informative. Okay? And at the same time, kailangan i-highlight mo yung challenge o yung problem ng iyong prospect. Okay? So sa lahat ng market mo, sa internet marketing, sa weight loss, etc., lahat ng mga tao na nasa niche, kahit anong niche, may problem. Di ba? For example, sa weight loss, ano yung problem? Di ba? Yung walang self-esteem, no? Na-conscious dahil sa sa figure, no? Parang gano'n. Problem. No? For example, sa atin naman, sa industry natin, sa business opportunity, niche, no? Yung problem na hindi hawak yung sariling oras. Yeah? Hindi mabili yung mga bagay na gustong mabili. Yung mga ganun. No? Yung problem na yun yung dapat na isa sa mga highlights ng video mo sa iyong bridge page. Okay? Naintindihan? Okay? Another thing na pwede mong banggitin doon sa iyong bridge page ay syempre, yung solution. Di ba? Yung resulta na gustong makuha ng iyong prospect. Wag mo kagad ibibida yung product. Okay? Kasi wala pa silang kumbaga, yung product natin, kahit anong product, no? Kahit ano pa yan, kahit pampaputi, no? Kahit landing page builder pa yan, no?
Ano lang yan tool lang yan, no? Tool lang yan para ma-achieve yung resulta na gusto nila. No? So, ikaw, kailangan, ang ibibida mo muna o yung i-mention mo muna, i-highlight mo muna dito sa bridge page mo ay yung results. No? Yung results na gusto nilang makuha. Okay? For example, sa market natin, yung mga tao ba sa market natin, pagkagising sa umaga, sana magkaroon ako ng magandang landing page. Sana magkaroon ako ng magandang vlog. Hindi. Di ba? Ang gusto nila, pera. Gusto nila ng income. Na yung income na yun yung tutulong sa kanila para, para makuha yung mga bagay na gusto nila, para mabili nila yung mga pagkain na gusto nilang kainin, para mapag-aral nila yung anak nila, etc. At the end of the day, yun yung result. Yung pera. Okay? Yung result. Okay, so ikaw, i-highlight mo ay kung paano sila kikita ng income o paano nila mapoproduce yung results na yon. Paano sila magiging successful, paano sila makakapag-generate ng income in their business. Okay? Parang ganon. Tapos, tsaka mo ililink yung product. Okay? Okay? So, for example, parang ganito. I-mention mo yung problem, di ba? I-mention mo muna yung problem. Most marketers nagpe-fail kasi walang prospect, no? At walang naubusan ng prospect, etc. Mabanggitin mo yung problem. Pangalawa, yung result. No? Pwede mong i-highlight na yung personal result mo. Sabihin mo, and by the way, gusto kong ituro sa'yo dito sa bridge page ito kung paano ko nagawang kumita last month ng 6-figure income or kung magkano mang income. Okay? Result, yun yung gusto nila no? O kaya naman, kung wala ka pang result, yung resulta ng iba. In this video, gusto kong ipakita sa inyo kung paano yung mga regular Filipino na katulad mo ay nakakapag-produce ng ganitong income every month in their business. Okay? So, hindi kailangan na may personal result ka. Pwede kang mag-leverage ng success story ng iba. Okay? Tapos, i-bridge mo na ngayon yung product, di ba? Nagawa nila yan dahil sa tulong nitong mga tools na ito. In our case, tools kasi yung product natin, di ba? So, parang ganun. Ganun mo siya pagkukunek-konektahin. Okay? So, ngayon, nakonekta mo na, problem, result, and then the product. Bibigyan mo na sila ngayon ng straight call to action. Okay? Parang ganito. Kung gusto mo, ito, simple words. Simple words gagamitin ko, pero ikaw na bahala. Na, syempre, i-tweak siya. Pero parang ganito. Kung gusto mong masolve yung problema mo, at kung gusto mo itong resulta na to, okay, itong product na ito ang makakatulong sa'yo. Parang gano'n. Kung gusto mo malaman yung about sa product na to, click mo yung button sa baba. Parang gano'n. Okay? Simple words. Simple, pinaka-basic na example yon. Pero parang gano'n yung magiging message ng video mo. Again, kung na-experience mo itong problem na to at kung gusto mo siyang masolve, at kung gusto mo itong results na ito, gusto mo itong makuha itong results na to, at kung gusto mo malaman yung product or yung bagay or yung tool na nakatulong sa akin o nakatulong sa mga tao para makuha yung result na yan, click the button below. Parang ganun. Okay? In weight loss, ganun din, no? Kung gusto mo masolve yung problem na to, kung gusto mong mabawasan yung timbang mo, o gusto mong sumeksi, no? At kung gusto mong maging sexy, no? Maging sexy, at magkaroon ng fit na katawan, at gusto mong malaman yung super food supplement na nakatulong sa akin para maging fit, no? Click the button below. Parang gano'n. Parang gano'n mo siya pagdudugtong-dugtongin. Nagets ba yun, guys? Simple ba? Kaya bang gawin? Simple, di ba? Napakasimple. Okay? So, basically, yun. Yun yung bridge page strategy. Okay? So, recap tayo, ha? Recap tayo. Bridge page, you can use it kung sakaling established marketer ka na, kung mayroon ka ng na-build na list, kung sakali naman na newbie ka, pwede mo rin siyang gamitin. Okay, so paano mo siya gagamitin? Paano mo siya i-execute? Paano mo siya i-implement? Ganito lang. No, create a squeeze page, and then, after mag-subscribe, mag-opt-in ng mga prospects mo, ng mga visitors mo,
papupuntahin mo sila sa isang bridge page. Andun yung video. Anong i-discuss mo sa video? Yung problem ng prospect mo, yung result na gusto nilang makuha, okay? Tsaka i-link mo yung kung paano makakatulong sa kanila yung offer mo na makuha yung resulta nila, yung resulta na gusto nila, at para ma-solve yung problem na na-experience nila. Again, hindi mo ibebenta yung product, ha? Ililink mo lang. Mag-irereto mo lang. Yung trabaho ng bridge page na yun, para ireto mo lang sila. Okay? Hindi ikaw yung magbebenta. Gagawin mo lang, after nila dun sa bridge page mo, bigyan mo lang sila ng call to action na puntahan yung sales presentation. Okay? Parang gano'n. So ngayon, may question ba about sa bridge page? Naintindihan ba? Kung may hindi naintindihan, pwede magtanong ng question. Huwag mahihiya. Yung pinaka naging successful, pinaka naging mayaman na entrepreneur, no, na marketers, no, na tao, ay mahilig magtanong kasi lagi silang curious. Okay? Mahilig magtanong kasi gusto laging may natututunan. So kung may tanong, huwag mahiyang magtanong. Yes, mayroon pong replay yan. January, kung sakali na puputol-putol sa inyo, mayroon replay to, no? Mapapadala sa email nyo. Ito, pwede ba akong ipakilala ko ba ang sarili ko ng buo at ipakita ko lang yung business ko pero hindi ko ipipitch? Yes, David, hindi mo kailangang ipitch. No? Hindi mo kailangang ipitch. Kahit yun lang, simpleng words lang, di ba? Yung kanina sinabi ko, hindi mo naman kailangang pahabain. Kahit 1 to 2 minutes na video, no? Siguro, minimum of 2 minutes, tapos maximum of 10 minutes. Okay, siguro good number yun. Pero again, pwede ka mag-eksperimento, no? Pwedeng mahaba, kung gusto mo. It's totally up to you. Pero as a guide, para lang kasi may ganun, may mga nagtatanong, paano po ba yung gaano po ba katagal yung pinaka-okay? O para lang meron tayong 2 minutes to 10 minutes. Pwede na yon. Okay? Pwede na yon. Sa hindi mo ipipitch. Hindi mo kailangan ipitch yung product. Again, pwede mo lang banggitin yung problem. Pwede mo lang banggitin yung resulta na gusto nila. And then, i-recommend mo yung product. No? I-link mo yung product o yung offer. No? Sure. Eliswan, pwede magtanong. Hindi pwede. Hindi, syempre pwede. Pwede. Okay. Ano ba yung ilalagay sa squeeze page? Okay. Na, for example, yung yung mga headlines. So, pwede mo banggitin din, no, yung problem or yung results. No? Sa headline, yun yung pwede maging center ng ng squeeze page mo. For example, want to lose weight, di ba? Problem yun, di ba? Yun yung headline ng nung squeeze page mo. Want to learn how to make 5,000 per month working from home? Parang ganun. Pwede mong i-highlight. And kung wala ka maisip na headline, no? For example, headline yung ganito. Headline yung pinaka big promise. Di ba? Alam niyo na yan? Okay, so headline yung andito. Yung andyan, no? Yung andyan. Yan yung headline. Kung wala kang maisip na ganyan na headline, kung tinatanong mo, ano nga magandang headline? Ang isa sa pinakamabilis, pinakamadali na headline ay yung mga how-to headline. How to make money, how to lose weight, how to be your own boss, no? How to have financial abundance, how to win friends and influence people, how to be you. Parang ganun. How to. Yung mga how to na headline. Yan yung pinaka-simple. Simple. Okay? So siguro next webinar, pwede natin maging topic yan ng mga headlines. Ano yung mga gandang headlines?
Coach, yung rocket pages ko kahit naka-publish na, pero pag search sa Google, paano search sa Google? Can you give me the link? Okay? Coach, okay lang po mangupya muna ako ng presentation habang inaaral ko pa ito at wala pa akong result. Yung mga nasa YouTube, edit ko na lang po muna at sila muna kakapitan ko. Okay. Una-una, yung sales presentation natin, no? Hindi pa kasi namin pinapanood sa inyo eh. Pwede nyo gamitin yun. Yung affiliate link na magagamit nyo during our launch, no? Andun yung sales presentation na magagamit ninyo. Ginawa namin yon para magamit nyo. And yun yung basically mag-explain ng benefit, ng products, yun yung mag-close. Okay, so bukas, ganito gawin natin, no? Ipapanood namin sa inyo, sa mga members, yung sales presentation natin. No? Para kahit paano magkaroon kayo ng idea kung ano yung sales presentation natin. Basically, yung sales presentation, yun yung video number 3 sa ating brand new training series. Okay? Okay, so bukas sumatin ulit kayo ha. Mapanood nyo yung sales presentation. Ito si Rafael. Why should I explore or brand myself? And what the proper ways of branding? Okay, good question, Rafael, no? Actually, ito yung in-explain ko nung una. Bakit mo ibabrand yung sarili mo? Okay, syempre, if people will buy and join you if they know, like, and trust you. Okay? So, pag binabrand mo yung sarili mo, madali mo silang may influence. Okay? Madali mo silang mapapatake action. Proper ways of branding. Ano yung proper ways of branding? Basically, siguro ang pinaka-simpleng sagot dyan, Rafael, no? By the way, that's a good question, no? Simpleng sagot dyan is just provide relevant value or relevant information, ng mga information na magbe-benefit yung mga prospects mo. For example, kung nasa weight loss market ka, no? Simply by providing them tips, article, no? Na makakatulong sa kanila, no? Yun, yung simpleng way na yun. Ay, si Rafael Petines, naku, napaka value giver nito. Ang dami niya na itulong sa akin. No? Dami niya na itulong sa akin, dami niyang na bigay sa akin mga helpful, nakatulong siya sa akin. Okay, therefore, itong nire-recommend niya ngayon na product, bibiling ko to. Parang ganun. No? Basically, branding, natatandaan ka nila. No? Tumatatak sa isip nila na okay ka. No? Okay? Basically, parang ganun. May positive attachment sa pangalan mo. Okay? Parang ganun. Parang yung mga big brands, no? Kapag nakaisip ka ng big brands, something, no? McDonald's, sa McDonald's. Di ba? Ano yan? Mabilis mag-serve ng pagkain. Yung mga ganun. Di ba? So ikaw, ano yung pwede mong i-attach sa pangalan mo? Value giver ba? No? Leader ba? Kahit ano. No? Basta provide relevant value. No? It's up to you kung in video ka mag-brand. It's up to you kung vlogging yung gagamitin mong platform. No? Basta provide relevant information, provide value, maging sincere ka na matulungan yung mga target market mo. Okay? Yun, basically. Coach, gagawin ko ngayon yan. Good, Johnny! No? Isa sa mga katangian ng mga yumayaman. Isa sa katangian ng mga nagiging milyonaryo ay speed
of implementation. No? Natutunan, boom! Apply agad. Okay? Speed of implementation. Very good yan. Coach Edward, di po ako makalog in. Okay, so sa mga inyong support needs, ito, bibigay ko sa inyo yung kung kailangan nyo ng assistance, ng support, ito yung link na pupuntahan niyo. Ito, Jocelyn ha, ito yung support page natin. And make sure na tama yung link na pinupuntahan nyo ha. Yung URL natin is theunitynetwork.com. May the. Okay? Parang Facebook noon. Yeah? Facebook dati may the yun. No? The Facebook. The Facebook. Okay, sa mga hindi naka-receive ng email, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, we are on the process of resending yung mga login information. I hope talaga na tinama nyo yung email address nyo dun sa inyong IM account kasi karamihan ng mga hindi naka-receive, either mali yung email na nakalagay sa IM account nila or hindi na nila ma-access yung email address nila. Okay? Ito si Ron, may very good question si Ron. Okay lang po ba na slideshow? Yes, okay lang. Actually, nagsimula ako sa pag-create ng video using slideshow. Pero make sure na maglagay ka doon ng picture mo. Okay? Para kahit paano, alam mo yun, makita ka nila na, ay, totoong person ito. Okay? Kahit picture, kung talagang hindi mo pa kaya mag-produce ng face to cam, no? Pwede yun. May nagsimula ako doon sa slideshow kasi sobrang nahihiya ako marap sa camera. So, nag-slideshow muna ako. Okay lang yan. Para-paraan. Hindi lahat ng gusto nyo ipagawa ay kaya kong gawin. At dahil paulit-ulit na lang ang topic sa webinar, pwede bang meron na lang mga training videos, step by step over again? Yes, actually meron naman, no? Okay? So, kung paulit-ulit yung tinuturo, so, dapat kaya mo na siyang gawin. Okay? Kasi ganun din eh. Kapag ginawa natin siyang video, paulit-ulit pa rin yun. Okay? And repetition is the master. No? Is the mother of mastery. No, ako naka-invento ng quote na yun. Hindi, pero totoo yun. Diba? Pag paulit-ulit mo, guys, ito empty our cup palagi, no? Let's empty our cup palagi. Huwag natin sasabihin na alam ko na yan, no? Kasi yun yung sakit ng karamihan ng mga network marketers, yung alam ko na yan. No? Alam ko na yan. No? As much as possible, kahit narinig mo na yung training, no? Maging ka pa rin, maging willing ka pa rin na aralin o makinig. Bakit? Kasi minsan yung isang salita lang na marinig mo, no? Pwedeng yun yung maging breakthrough eh. Na pwedeng yun yung maging aha moment mo eh. Di ba? Sino sa inyo yung minsan naka-experience na gano'n, no? Ilang beses ko na yung narinig mag-generate ng leads. Ay, alam ko na yan eh. Generate leads, capture page. Huh? Pero may narinig kang isang ay, oo nga, yun pala yun. Okay? Tapos yung iba naman, alam ko na yan eh. Generate leads, capture page, pero hindi naman ginagawa. Huh? Okay, so, wag tayo maging no? Kailangan continuous learning. Kasi kahit minsan, kahit alam mo na, no? For example ako, hindi ko sinasabi na ay email marketing, alam ko na. Lagi kapag may topic about marketing, whether it's blogging, email marketing, no, video marketing,
Lagi ako nagpe-pay attention kasi possible na may bago pa rin tayong matututunan. Okay? And by the way, dito pala sa guys sa Impact Instrument, mayroong mga video tutorial doon. Mayroon doon mga video tutorial, kung hindi mo pa nakikita, ipapakita ko sa inyo. Meron ditong dozens of video tutorial. Ito. So for example, nasa loob ka ng account mo, dito sa taas, itong sa Learn, WordPress video tutorials, meron dyan. Okay? And then itong mga webinars na ginagawa natin, later on, i-upload din natin to doon sa ating help widget dito. May help widget at help center para mapapanood nyo sila. For example, dito sa Impact Instrument, may mga video na dyan, no? Ayan, Yan yung webinar natin, no? Ayan, may mga video. And then dito, sa Learn, sa WordPress tutorial, may mga videos din dyan. Okay? So, i-click nyo lang yan. Naka-built-in na videos na yan, papanoorin nyo na lang. Categories are designed to book. Alright? So, next question. Paano kung mahihain akong video, sarili ko? Paano ko hahanapin ng video na irereto? Okay. Kung mahihain ka, try mong huwag maging mahihain. Okay? And at the same time, pwede kang gumamit ng blog post. Okay, guys, ito from now on, no? Kung coach ang turing nyo sa amin, we will be straight in your face kung ano yung kailangan nyo marinig. Okay, kasi ayaw namin pabanguhin, no? Yung mga sinasabi namin, ay, okay lang yan, kahit may ganito, no? Sasabihin namin sa inyo kung ano yung kailangan nyo marinig. Okay, kung mahihain ka, okay lang yan. Mahihain ka sa una, pero mag-effort ka na matanggal yung pagiging mahihain mo. Kasi guys, ito ano ang benefit ng pagiging mahihain? Sige nga, mag-isip nga kayo ng isang magandang bagay na pwedeng maibigay sa inyo ng pagiging mahihain. Sa akin, mahihain ako noon. Pag mahihain ka, hindi ka kumakausap ng tao. Pag hindi ka kumakausap ng tao, hindi ka makakapag-network, hindi ka makakamit ng mga tamang kaibigan na tutulong sa'yo in your business. Pag mahihain ka, hindi ka makakapag-create ng video. Pag mahihain ka, ang daming masasayang na opportunity. Okay? So, kung mahihain ka sa ngayon, okay lang yan sa una. Sa una, okay yan. Pero, mag-effort ka. Nung mag-effort ka, na mawala yan. Kasi, mawawala yan. Kaya mo mawala yan. Okay? So, sa una, nung una, ang ginawa kong parang stepping stone para matanggal yung aking pagiging mahihiyain, nag-vlog ako. Okay? So, doon, wala kumbaga, hindi ka gaya ng video, no, na pwede kang mautal-utal. No? Sa blog post, na pwede kang gumawa ng, sabi natin, bridge vlog, yun na lang. Bridge vlog, pwede. Okay, so sa una, pwede kang mag-blog post, no? Blog post, parang ganun din, no? Discuss mo yung problem, yung results, and at the same time, i-repo mo yung product using written content. No? Blog post ka muna. Okay? Eventually, i-level up mo yung sarili mo. Now, again, we want to build you, no, as the person na magiging successful. No? And eventually, kailangan mawala yung pagiging mahihain. Dahan-dahan, kaya. Okay? Pero ngayon pa lang, hindi pwedeng manatili yung pagiging mahihain. Sa totoo lang. Kung gusto mo maging wildly successful, no? Gusto mo maging top earner, gusto mo magbago yung buhay mo sa industry na to, eventually, kailangan mong lumabas ng iyong comfort zone. Okay? So, yun yung una.
Vlogging. So makikita mo ngayon, nagpa-vlog ka na, di ba? May magko-comment, may magsasabi sa iyo, thank you so much, Jade. Nakatulong yung vlog post mo. Ano mangyayari? Boost ng confidence. Tataas konti yung confidence mo. Medyo, ano mangyayari? Kakapal mooks ng confidence. May confidence ka na ngayon. Oh, kumakapal na, no? Konti, no? Nakakaroon na ng confidence. Eh, pag tumaas yung confidence mo, tataas yung influence power mo. No? Mas makakapag-influence ka na ng konti. Pwede ka na mag-create ng slide video. Oh. Slide video, hindi ka pa rin nakikita sa video, no? Nagre-record ka lang ng boses. No? May presentation. Okay? O pinablish mo yun, ano naman? Sabi sa'yo, uy, thank you so much, Jade. Ang ganda nitong video na to. Lupit, nakabenta ka ngayon, no? Nakapag-close ka ng sale, nagka-resulta ka, anong nangyari? Boost ng confidence. No? Pag nag-boost yung confidence mo, kapal ng mooks na unti, tataas. Hanggang tumaas yung ano mo. Hanggang tumaas yung confidence mo. Hindi ka na mahihiyain. Mawawala yun. So, paunti-unti, pwede mo yan i-work out. Okay ba yun, Jade? Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo na dapat dumating yung point na mawala yan. Dahan-dahanin natin. Dahan-dahan lang. Parang ganun. How about po yung mga October 6 and 7? Yes, kasama sila sa mapapadalan this week. Ito. Si Dennis. Out of topic, what will happen sa mga leads na pumapasok sa IM? Kasi I'm promoting pa rin sa laptop lifestyle. Okay. Eventually, yung mga links na yon mare-redirect na sa inyong Unity Network link. Okay? Tapos yung mga pumapasok na leads hanggang sa ngayon, leads nyo pa rin yon, nakalink pa rin yon sa inyo. So, mangyayari, papadala natin sila ng affiliate link nyo on Monday. Okay? So, lahat ng leads, lahat na naging inactive ninyo, no, inactive leads nyo, lahat yun mapapadalan ng affiliate link nyo on Monday. Ito, si Rafael, may question siya about FB ads. Siguro si Coach Raymond yung pwede makasagot nito kasi ito si Raymond, yung mga batikan dyan, no, sa Facebook ads. Ano bang solution dito, pre? Nako, kakaibang issue yan, eh. Pag gumagawa ka ng FB ads, cannot approve daw because of disclosure of agreement, no? Bigat natin. Ano ba natin naanihin yan? Kasi, pwedeng ganito gawin mo, gamit ka na ng ibang card, pwedeng ganon. Kasi ganun ginawa ko yun, nagkaroon ako ng mga ganyang klaseng notification na ni Facebook. Yung problema kasi kay Facebook, talagang kailangan mo sumunod sa kanya, no? Parang nakikigamit ka lang, eh. Okay, kaya kung kahit ano sabihin niya, kailangan mo sumunod, no? Ngayon, sundan mo lang talaga yung instructions na nakasulat doon. Minsan sinasabi niya na contact your bank, subukan mo kontakin talaga yung bangko mo. Tapos kung wala rin silang maitulong sa'yo, ang ginawa ko na ng dati, no, hindi ko hinayaan na yun yung pumigil sa akin para mag-FB ads. No? Gumawa pa rin ako ng action. Alam ko, nakapitong card ako. 5 smart money card, tapos isang Union Bank, tapos isang PS Bank, tapos isang ano pa yun. Ang dami kong card. May GCash pa ako, tapos ang dami talaga, no? Talagang hindi ko hinayaan yun. Okay? Minsan, kahit nilagay ko na yung card ko, sabi ni FB, ayoko yan. Gagawa, kukuha na naman ako ng ibang bangko, tapos kukuha na naman ako ng card. Ganun, no? So, hindi ko hinahayaan si FB pumigil sa akin na magawa yung goals ko. Kaya, kung ayaw talaga tanggapin, no? Yung ginagawa mo, gumawa ka ng paraan. Either kumuha ka ng ibang card, okay? Or maghanap ka kung ano sinasabi ni FB, gawin mo rin yung sinasabi niya sa'yo, yung pinuutos niya sa'yo. Kasi nakikigamit ka lang kay Facebook. Yun lang. Thank you so much, Coach Raymond. And yung mga requirements na yung mga parang terms of condition, may mga ganun sila, no? Mga privacy policy.
Pag mag-a-ads ka yata, tignan mo, basahin mo na lang din mabuti. No? Yung mga requirements. Okay? Sige, question pa? Okay, so, pero guys, seryosong question, naintindihan ba ito? Nag-make sense ba ito? Nag-make sense ba yung bridge? Yung strategy na bridge page? And every time na may makikita kayong affiliate promotion, no? Most of the time meron something na ganito. No? May something na ganitong strategy. Okay, so i-apply niyo yan at malaki may tutulong yan sa inyo. Okay? Okay, ito si friend. Paano mag-setup ng timer sa capture page? Mali kasi sa akin pag-publish ng iba. Okay, sige. Sa Rocket page, no? Ang gagawin mo para makapag-setup ng may timer, no, kagaya nitong natin, no, isang page natin. Yan, kita naman, no? I hope nakikita ninyo. So for example, itong isang page natin, no? Itong 3 days to go. Makakapag-create kayo ng ganyang may timer depende sa template na pipiliin at gagamitin ninyo. Okay? So mag-1,000 na pala yung comments dito, no? Napakadami na. Na-excited para sa Monday. Okay. So pupunta ka lang sa templates, make sure sa either dito, templates or create new page, make sure na yung pipiliin mo ay may timer. So, makikita mo naman yan dyan kung may timer, no? For example, ito yung template na yan. And ito rin. Ito, magandang template to. Timer page. Parang ganyan to. Itong webinar registration with timer, ang gandang template nito. So, yan, no? May timer. So, ang gagawin mo dyan, i-click mo lang yung box. Na paglabas yung countdown, ayan, no? Click mo lang yan. Ang mangyayari, dito sa sidebar, lalabas yung petsa, no? Lalabas yung petsa, and then yung oras, yung time na option ito. For example, 3 a.m. or 3 p.m. or 12 minutes. Tapos sabihin natin yung petsa ay, sabihin natin sa, October 17 din. Okay, so set mo lang yan dyan. Okay? Tapos yan, nakikita mo hindi kagad nagre-reflect. Yeah? Kailangan mo kasi siyang i-preview. Okay? Click mo muna yung preview. Okay? Sa publish page yata. Kailangan mo na siya i-publish. Yan natin, ha? Para makita natin yung timer. Okay? So, yan. It's either sa preview or sa publish. Okay, yung iba kasing template, sa preview pa lang may gumagalaw ng So, publish mo muna siya, tapos makikita mo na gumagalaw na yung dates. Okay? So, yan. Yan. So, yan yung timer. So, kailangan yung template na pipiliin mo ay merong timer. Okay? Para magkaroon siya ng timer. So, for another na may timer, ito, webinar page din, no? Ano pa ba? May timers. Ito, webinar registration. Or, yung itong, yan. So, kailangan yung gagamitin nyo na template ay may timer. Okay? Coach, bakit Amerikano yung nagsasalita sa mga videos? Dun sa impact instrument, no? Because, kasi yun, mga white label videos yun.
na generic WordPress tutorial. No? And maganda rin yun, no? Kasi kapag may mga customer ka na English yung primary language, no? Maintindihan nila yung tutorial. Yes, Jocelyn, merong replay yung webinar natin bukas. Okay, so sa mga hindi pa nakaka-receive ng mga login details, again, ulitin ko, we are on the process of resending, no, yung inyong mga login, no? And I hope na i-correct nyo or na double check nyo, na triple check nyo na tama yung mga email address na nandun sa inyong Ignition Marketing account. Okay, so sa mic, okay, so sige, ito, medyo tayo, technical na topic, no? Anong wireless microphone ba ang gamit sa paggawa ng video? So sa akin, ilang mic na rin yung nasubukan ko, pero ang magandang mic ay yung USB na condenser. Any USB mic na condenser na pwede mong isaksak directly sa laptop, no, sa computer, yun okay yun. Kasi plug and play lang siya, and at the same time, maganda na kagad yun to know. For example, sa akin, ito USB mic to. No? Ito medyo fancy na siya, pero meron kang mabibili maliliit lang. Ganyan, mga nasa 3,000, 2,000 yata o something. Okay, ayan. Magkano yung ganyan, Coach Raymond? Mga gana 3,000 nata, mga ganun 3 to 4, 2. Mga ganun. Kaya sample mo yung medyo malapit na boses, kung gano'ng kaganda yung ganyan. Hello. Musta? Medyo nag-distort lang. So, ganyan kalayo. Distort? Hello. Di ba clear? Clear na siya. Hindi kagaya ng iba na ma-echo, nangungu. No? So, ito, yung mga condenser mic, maganda yung pick up niya. Okay, so for example, ganito kalayo. Okay? Malinaw yung boses. Maiintindihan mo talaga yung words. Okay, so condenser, kung naghahanap ka ng mic. No? Pero, alam nyo guys, yung first video presentation na ginawa ko, gamit ko noon, mic na nabili sa CDR King, yung tagwa 150. Parang ganito yung salita. Parang basag na di maintindihan na alam mo yung kulog. No, pero dami rin na benta, ng sales presentation na yun, no? Kahit paano. Okay lang yan, no? Hanggang ngayon nata, pre, ginagamit pa rin. Oo nga ginagamit pa rin yung presentation na yun. May gumagamit pa rin. So, USB. Ito, bigyan ko kayo ng link ng binibilan namin, no? Channel.com.ph kung pwede niyong puntahan. Pero dyan ako bumibili sa mga malapit sa QC. No? Sa ano yan sa bandang Quezon Avenue. Channel.com.ph. Double N yung channel nila. Ayan, tama. Double N yung channel. Channel.com.ph. Okay, ito, pakita ko sa inyo. Yan, dito kami bibili. Okay, so mga mga professional equipment, pero meron dito sound, for example sa sound. Kung gusto mo ng USB mic, dito meron yan. So, tingnan natin Pero sa mga mall, meron din, no? Sa mga SM mall, na tayo ng USB. Ito, USB microphones. Kung gusto mo magandang tunog, quality na tunog, okay? USB mic na condenser. Condenser. Ito, for example, ito dito, 4.2, yung kay Coach Raymond, no? Okay, so ganyan, 4,000, 3,000. Ito, 2,3, no? Parang karaoke lang. Ito, Meteor mic, 4,000. So, kung gusto mag-invest
sa audio, no? Kung talaga gusto mo maganda yung tunog, dyan, pwede kang pumunta dyan. Okay? And hindi siya wireless. Ito, palaging question ito. Paano po ba mag-record ng slide presentation sa laptop? You can use sa Windows, yung very popular na software ay yung Camtasia. No? Ang ano nga lang doon, may bayad yun. Okay? Medyo mahal din siya. No? Pero merong mga ano merong mga free na ano, no? Free alternative. Okay? Ang pinakamadali, no, ay yung dahil hanapin natin record. Tingnan natin camstudio.org. Ito, Camstudio. Okay to. Try mong mag-research. Ito, Camstudio, libre to. Nagamit. Pero try mo siguro mag-research kung gusto mo ng free na alternative, no? Pero sa Windows, ang pinakasikat, Camtasia. Yan, so pwede mong screen recording software, no? Pwede mo i-type sa Google, screen recording software or app. Pwede mong lagay yung free, no? Free. Kung gusto mo ng free, screen recording software, pwede ka mag-search. So sa akin, ang lumabas, Camstudio. Ito yun, Camstudio. So yan, pwede kang mag-record niyan. Siguro, ang downside lang siguro nito ay hindi ko sure kung pwede kang mag-edit. No? Doon kasi sa mga ginagamit namin, automatic kapag ka-record mo, pag after mo magka-record, mapupunta ka agad siya sa editor. No? So, i-research mo lang yan. Ito, MovaV. So, try mo lang. So, sa Mac, sa akin, ang gamit ko, ScreenFlow. ScreenFlow. Okay? Para advertise niya. Oo, bili kayo doon. May commission kami doon. The joke ko lang. Kasi si Dominic Camtasia gamit. Camtasia crack. Proceed with caution. Bahala kayo dyan. Baka ma-delete yung buong computer nyo. Kaya nang nangyari sa iba, no? Nag-install. Basta baka kayo bahala kung gusto niyo mag-install ng mga crack version. OBS yan, napakaganda niyan. Medyo lang siya. Minsan masakit lang siya sa ulo i-set up, no? Para kang magkaka-migraine minsan pag i-set up mo siya. No, in my personal experience. Pero OBS yan, pwede yan. Libre yan. Libre. Mic sa Lazada, hindi ko ma-recommend kasi hindi pa ako bumili sa kanya ng ng mga gadgets from Lazada. Nabili ko lang doon mga protein shake. Protein shake, no? Pero tignan mo sa Lazada kasi mayroong pag bumili ka doon, mayroon kang makikita na kung saan manggagaling. Matignan mo kung saan manggagaling siya, kung mang-i-import pa ba sa ibang bansa. Kasi baka pag i-import pa sa ibang bansa, minsan matagal. Tagal nun. Tapos minsan magbabayad ka pa sa customs. No? So sa Lazada, tignan mo muna kung sino yung company na mag-fulfill. Kasi ganun si Lazada, guys, alam niyo ba yun? Si Lazada, hindi sila yung nag-i-install talaga ng mga product. Basically, parang lang sila, marketplace. No, yung mga company na nagpo-fulfill, naglalagay sila ng product sa Lazada, then pag ikaw bumili, ibang company yung magpo-fulfill nun. Okay, ganun. So, tingnan mo mabuti kung yung product ba na bibilin mo ay dito manggagaling, ano ba yung niyan, may shipping fee ba, etc. Kasi baka mamaya sa ibang bansa pa, tagal na abutin yan. Isang buwan, no?
Parang walkie-talkie. Oo, parang walkie-talkie. Okay, so guys, question. Marami ba natutunan? Okay? Sino sa inyo yung mag-i-implement nito? Kaagad. Kung hindi man kaagad, soon. No? Sino sa inyo yung mag-i-implement nito? Okay? Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, na hindi siya necessary. No? Kailangan bang gawin yan? Hindi naman kailangan gawin. Pero, may malaking benefit kapag ginawa mo siya. Possible na tumaas yung iyong conversion, tumaas yung bilang na sumasali at bumibili sa'yo. Okay? Kasi nga nababrand ka at narereto mo, no? Na lilid mo sila ng maayos. Okay lang po ba mag-copy ng video from YouTube? Saan mo gagamitin, Rafael? Kasi kung sa bridge page mo siya gagamitin yung video, hindi niya ma-serve yung purpose. Kasi yung purpose nito para ma-brand ka, no? Para ireto mo yung product. Okay, kung sa vlog mo siya gagamitin, yes, pwede yun. Okay, so yun guys. Thank you so much. I hope marami kayong natutunan. I hope i-implement nyo siya. At umattend kayo bukas. Bukas, ipe-play natin dito sa webinar yung ating sales presentation, yung ating video number 3 para makita nyo siya, no, yung mga members natin. Para makita nyo siya, magkaroon kayo ng idea kung ano yung magiging video number 3. Okay? So guys, magkita-kita tayo bukas, same time, same link. At more power sa inyong lahat. At yan. Magtulong-tulong tayo para i-fulfill yung ating vision na makapag-create ng maraming success stories, no? Gawin nating mga stepping stones, itong mga strategy na binibigay namin sa inyo, itong mga strategy, itong mga knowledge na tinuturo namin sa inyo. Let this be the tools, no? Ito yung maging ingredients para ma-build namin kayo to become a person na magiging successful. Now, we want to build you. We want to build successful leaders, successful marketers. Magagawa namin yun kapag na-educate namin kayo ng tama, na ipoprovide namin sa inyo yung mga kaalaman na kailangan nyo malaman. Okay, so yun. Thank you so much. Magandang gabi. See you again tomorrow. Bye-bye. Thank you so much, Coach Raymond and Team Lakay leader, no? Arnold Pumihik. Thank you so much, brother. Ayan. Hindi tayo pwede tumambay. Wala nang question sa huli. Pagka-end, kailangan end na eh. Nagbago na eh. Nagbago na ang patakaran ni YouTube Live. Same time, yes. Same time tayo bukas, ha? Members only lang ba bukas, pre? Oo, members lang. Members lang. So, siguro, mag-send ng post na lang tayo ng link, no? Sa group page. Bye! Bye, pre.